i-reveal na natin kung magkano na yung nagastos natin dito sa bahay natin na ganito ang itsura nya. Yan, ikutin lang natin. O, sa susunod natin gagawin yung palitada para maging malinis na siya tingnan. Yan itong ganitong itsura nya sa harap. 2,000 years later. So yun nga guys, first day namin yan na gumawa. Yan, nag-layout kami. Ayun, may nakaasintada na hollow blocks. Hindi muna namin yan nilevel. So yun guys, pangalawang araw namin, 2 days na gumawa kami. Yan na yung nagawa namin sa 2 days namin. May go-umpisa na, mayroon ng inuna namin yung pader bago namin bubuhusan yung mga poste. So yan muna sa ngayon. Ayan na nga guys, mayroon na kaming nagawang poste para tayo namin pagbuhos, para hindi kami mahirapan pag mataas na yung pader. So yun, inuna muna namin yung poste bago kami magpapile ulit. Yun. Guys, day 6 na sa paggagawa natin dito sa dream house namin ni Madam. Medyo yung boses ko kasi may sipon ako. Ito na yung 6 days namin sa paggagawa dito. Yan 6 days na yan. 3 taong gumagawa. Kasali na ako doon sa 3. Kasama na ako doon. Ayan. Ayan, ito na yung update ng bahay, ginagawa ng bahay. Ayan, 8 days, ayan na, may na siya, overhead. Yan na yung pagbabago niya, pang 8 araw namin yan, pero hindi pa naman siya naikot. Ayan, meron pang wala. Yung inuna namin yung nasa para titigas siya, para kinabukasan mapatungan na ulit, hindi na siya gagalaw. Ayun na naman dito, medyo nakompleto na dito. Andito wala pa, unahin namin yan bago ilipat kami sa yan, ito yung pagbabago sa bahay natin, update pang 8 araw. So
guys, ang 8 araw. Yun na yun. Mga guys, pang 10 days sa amin ginagawa ngayon. Ayun na, wala namang nagbabago dito sa labas kasi kahapon tapos na yan pang 10 days natin ito yung nagawa namin. Ayan ano namin, asu ayun nagawa natin sa 10 days. Tapos lahat ng poste nabuhusan na yan. Sagad na yan. Magbibim na kami yan, magbibim na, maggawa muna kami ng forma para sa beam. Ayan, ito okay na. Yan yung division dito sa kwarto. Ihuli namin, hindi namin sasabay kasi mahirapan kami dito patawid-tawid kung mayroon na ditong nakaharang dito. Yan yung nagawa namin ng pang 10 araw dito sa dream house namin ni Madam. Mga guys, nasa 11 days na tayo sa paggagawa dito sa ating munting tahanan. Ayun, nagbibim na kami. Yan, may bim na doon. Kita ba? Yan. So dito may forma, nabuhusan na yan, pero hindi pa nasagad kasi may dugtungan pa. May nakasitap na bakal. Dito sa gitna wala pa. Yun, lapit na matapos. Yan na yung pang 11 days namin nagawa. Yan, beam paikot. Yan, may na bakal, nakaabang na. So yan guys, yung update natin sa paggawa natin dito sa ating munting tahanan. Pang 11 days na. So yun lang muna yung update natin. Wala pang masyadong pagbabago. Okay. So yun guys, pang 12 days na natin sa paggagawa dito sa ating dream house. Ayan, may nagbabago na. Tapos na kami sa beam, tapos napatungan na ng hollow block sa taas ng beam. Ayan, beam na yan. Tapos may 2 patong na. Yung ko lang, kita ba yung tangsi na yan, hanggang dyan yan kasi nag-island to papunta doon pa dito sa likod. Yung dito sa likod, yun na yung taas niya. Yan, naka-stay din na siya, hanggang dyan na lang yan. Yan, tapos yung dito sa harap, ito yung harap kasi yung bintana yan. Siguro mga 2 patong, tapos mayroon pang kalahati siguro na hollow blocks, o hindi naman siguro buong isa yung pangatlong patong. So yun nga guys, nakagawa na kami ng poste. Tagal-tagal hindi tayo nakapag-vlog kasi naaberya tayo, trangkaso ako. Ito na, mag-ano na kami, roofing frame line. Hindi pala hindi pala trusses tawag dyan kasi hindi naman tayo gumagawa ng bumubuo ng trusses. Kung baga yung gagawin natin yung pang talaga mismo, yung pang frame lang ng bubong. Diretso pa yung style natin yan, nakikita nyo yung pa slant pa ganon. Yan na yan, lalagyan lang natin ng C-par lens yan. Yung lagyan mo natin pa ganon, dito mga 2 lang dito sa gitna,
Tapos yung dito bye-bye dito sa pader, mayroon yan. Ang size nito medyo malaki. Ang lalagay natin siyempre siya ang naghahawak. Ito yung size niyan, 2x4 ang lapad. Ayan, gagawa na tayong roofing frame line, hindi chassis pala tawag dyan. Tama ba yung mga nakikita ko? Kasi may mga nakikita ako na ganito ginagawa. Roofing frame line daw yung tawag lang dyan, hindi trusses. Yung mga ganitong style na bahay, ayan, mga modern house. Modern house na kasi itong natin. Ito yung ginagayahan natin. Ayan, yung ginagayahan nating bahay na to, ito. Ayan. Ayan. Mag-ano na tayo, mag roofing frame line. Yan, pinipinturan na namin yung ano, pang ano pala, yung tapos namin ng ilang araw ba, 11, tapos 15 days namin to ginawa. Yan, tapos hindi na ako nakapag-vlog kasi huminto kami para patigasin namin, para mag-season yung mga beam doon sa taas, para pag latagan natin ng CPR links para sa bubong natin. Yan, nakapintura na yan. Isang linggo kami nagpahinga. Nagpahinga kami, nagkasakit naman ako, nagtangkaso naman ako. Yan pero okay lang, at least medyo okay naman yung pakiramdam ko na. Yun guys, ito na yung roofing frame line natin. Umpisa na tayo. Nagkabit po na kami ng dito sa bridge natin, sa ano natin, pamakuan natin sa yero. Yan, kinabit na namin yan. Yan. Di pa tapos, may dalawa pa. Mamaya ikakabit na namin doon sa taas yan. So ayun na nga guys, ito na yung ano natin, ito roofing frame line. Ang gugulo tong aso ko. Ay. Yan na nga, nailatag na namin. Ayun yung framing natin para sa bubog natin. Ayan, yan na yan, pero hindi pa natin na welding yan. Ispatan ko lang lahat yan, tapos balikan ko i-full weld para papakapit lahat. Dito banda na ispatan ko na yan kasi ano namin yan, tawag yan, ina-angle namin yan kabilaan para hindi tayo magka-problema sa pagbubong. Yan, dito lahat na ispatan na yan, tabihan dito na lang banda. Yan, nalatag na natin. Yun na nga guys, dito tayo nga sa taas kasi magpo-full weld tayo. Tsaka ito yung isang linya na to hindi pa nawi-weldingan. Ngayon lang ako nakapag-video kasi mahirap mag-video na sa taas ngayon. Pilitin natin na makapag-video tayo dito sa taas. Ako lang mag-isa ngayon kasi ito na lang yung gagawin, yung isang linya dito. Tapos full weld natin, kakat natin yung mga steel bar na nakausli
kakat natin o kaya bibend natin para mas tumibay siya, kakapit doon sa mga zipper lens natin. I-welding natin yung iba, pakapit doon sa zipper lens para mas matibay siya. Ayun. Yung iba naman naka full weld na siya. Pero yung mga dito naka-ispat-ispat lang yan. Pero yung dito sa zipper lens naka ano na siya, naka full weld na dito. Yung iba naman hindi pa. Kaya balikan ko yan lahat, titingnan ko lahat kung meron pang hindi na full weld. Pa-full weld na natin para matapos na. Ito na lang gagawin kasi terrace, tapos na kami sa terrace, na full weld ko na lahat yon. Nandala natin yung connectic natin. Natin nadala yung connectic, guys. Grounded. Wala tayong welding gloves. Nabutas na yung welding gloves ko, kamay lang. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. So ayun na nga, guys. Medyo natambay tayo ng ilang linggo kasi naghihintay tayo ng dito sa order natin na yero at saka gutter, metal fascia. Natambay tayo. Ayan. Kapag umpisa na pala tayo ng ng gutter. Ayan. Ito na, nagawa na namin. 2 araw na kami nag-gutter. Yun pa lang yung nagawa namin kasi hindi naman kami mga professional, mga baguhan lang, first time lang namin gumawa ng ganito, gutter, nag-gutter. Ayan. Yung pinsan ko naman, yung kasama ko, sa kapatid ko, di pa naka-experience ng ganito na gutter na gumawa. Yung pinsan ko nakapag gutter na sila, nakapag-experience ng gutter, pero hindi ganitong style, yung box type. Madali lang naman ikanto yon. At saka yung simpleng ano lang naman yan, yung gutter na gutter, yung mga bahay na normal lang, yung basta malagyan lang ng gutter. Ayun, tumawag pala si Madam, guys. Oh. Hi guys, welcome to my vlog. Nag-vlog ako. Bina-vlog ko kasi di ako nakapag-vlog sa yan, yung sa bubong. Hindi ko na umpisahan yung gutter pala. Ilang araw na, tapos hindi naman nakapag-vlog. Please subscribe sa YouTube channel namin. Dito tayo sa bahay dito tayo sa dream house namin ni Madam.
Ayan, nandito ako sa taas pala sa bubong. Ayan. Ayan, di ko muna i-vlog yung pagbubong. Yung sa gutter meron ako pero hindi lahat na vlog. O kaya ayan. Ito, nagawa namin yung bubong. Yung gutter, kompleto na siya. Ngayon, bumalik ako dito, umakyat ako dito. Tapos yan, pag-vlog na tayo kasi mayroon na tayong ano. Mahirap mag-vlog. Kami lang dalawa dito sa taas kasi ang haba ng mga yero. Oh, tingnan mo. Ang hirap pag magdala ka pang kamera. Tsaka baka malaglag ka. Nalaglag na nga ako doon sa ano, sa damba na ginagamit namin. Nawak balance ako. Pero okay lang. Si ano lang naman, nakaano naman ako, nakakapit doon ako na ano sa tumama yung pigi ko doon sa kahoy. Ngayon may dala akong ano, ito sa mga butas, lagyan natin ng mga ganito. Yan. Para nilagyan ng PVC na tubo para sa tubig doon sa gutter. Yan, papakita ko. Tapos may dala ako bulkasil kasi di pa yan natapalan yung mga dugtungan, yung mga kanto, yung mga kantuhan. Yan. Kaya inakyat natin. Medyo natanghali kasi gumawa pa nga tayo dito. Tingnan natin. Dito tayo sa mga butas, mga daanan ng tubig. Ayan, ito yung butas na yan, yan lalagyan natin yung gutter natin. Tapos yun dito tatlo lang naman dito. Magandang tatlo kasi lahat ng butas nandito sa likod kasi nandito naman lahat yung tubig. Ayan, bababa yung natin, bubong natin dito lang lahat. Walang doon sa doon sa terrace, mayroon isa doon sa harap. Bali 4 na butas lang to. Siguro malakas ang tubig nito kasi ang lapad. Ayan, malapad nga to. Dito lahat babagsak bababa. Pero siguro kaya naman siguro sa butas ito, malalaki naman yung butas. Dito sa ata to na sa sukat namin sa PVC. So ayun guys, na i-upload ko na pala to yung video na hanggang sa pagbubong. Kasi sabi ko i-upload ko to pag magbubong na. Yun, tapos na yung bubong, i-upload ko na to. Yun lang muna update sa ngayon guys. Tapos magbibideo tayo doon sa baba bago natin upload. So yun na nga guys, ito na yung nagastos namin sa gawa namin dito sa bahay. Na ganyan pa lang yung nagawa. Yung unahin natin doon sa hollow blocks muna. Yung hollow blocks namin na naubos, na order namin ay nasa 1-2 na yung naubos namin. Pero yung sa division sa kwarto hindi pa na gawa. Pero mayroon na kaming hollow blocks. Bali 1.5 lahat yung in-order namin. Yun, yung price pala ng hollow block namin is 13 yung isa. Tapos doon tayo sa simento. Yung simento namin ay nakaubos kami ng nasa 40 sako. Nasa 40. Yung isang sako ay nagkakahalaga ng 235 yung isang sako. Tapos yung buhangin pala, yung ready mix namin, nagpapahakot lang naman ako doon sa ilog kasi malapit na kami sa ilog. Ay yung isang lata ay 15 pesos. Nakagastos ako nito ng 6,000 yung nagastos namin sa buhangin. So yung bakal naman, yung steel bar, nakaubos kami ng 9mm na 30 piraso. Tapos yung 10mm ay nasa 50 piraso.
Yan, yung 9mm naman ay nagkakahalaga ng 95 pesos ang isa. Yung 10mm naman ay 120 yung isa. Tapos yun, punta na tayo doon sa CFR lens. CFR lens naman ay hindi ko naalala kung ilang piraso to lahat. Pero yung nagkakahalaga ng 25,000 yung CFR lens. Tapos yung bubong gutter metal fascia ay nagkakahalaga ng, yung bubong pa lang ay nasa 29,000. Tapos yung gutter ay nasa 15 plus yung gutter. Tapos yung metal fascia ay nasa 5,000. Nagkakahalaga lahat siya ng nasa, kasama na yung mga rivets, cutting disc, bulka seal, lahat ng mga ginagamit doon sa bubong tsaka gutter. May ginagamit pa pala kami dyan ng na flat bar sa frame ng metal fascia. Nakaubos kami ng 17 pieces. Yung isang piraso ay hindi ko tanda yung pero nakakaubos kami ng nasa 4,000 yung flat bar. So yun na nga yung nagastos namin. Kininta ko lahat kasama mga labor tsaka yung mga merienda namin, pagkain. So yun, yung bahay na to ay nagkakahalaga ng, ito pa lang yung nagawa, nagkakahalaga ng 190,000 yung nagastos namin dito sa bahay na to. Na ito pa lang yung nagawa, ito pa lang yung itsura niya. So yun guys, salamat sa panonood. Yun, update na lang sa sunod na video sa pagbabago nitong bahay namin hanggang matapos. Sana subaybayan ninyo kung yun. Tapos paki-like, share na lang guys. Salamat, subscribe.